2 days na nga ako naglilinis ng dahil sa bagyo. Ha? 2 days ng bagyo, kaya 2 days na ako naglilinis. Teka, mali. 2 days ng bagyo, kaya 2 days na kaming sarado. Yon. At dahil 2 days na kaming sarado, nag-decide na ako na maglinis na lang dito sa taas. Kasi naiipunan ng tubig dito kapag sobrang lakas ng ulan. Kasi nga wala pa kaming, anong tawag doon? Yung para matakpan yung mga, hindi ko alam, basta para matakpan yan. At habang naglilinis nga ako, parang na-realize ko, grabe noon, dami na palang pinagdaanan ko. Imagine, nag-start ako dito talaga 2019, kasama ko pa yung mga kuya ko. Tapos, wala kami talagang second floor noon. Tapos naisip ko, grabe tong bagyo na to, grabing daming nangyari kasi second bagyo na dito sa Pilipinas. Tapos na-realize ko, meron pa palang mga mas malalang nangyari sa akin dito. Noon, parang 2021 yun, parang hindi pa tayo masyado nakaka-recover sa pandemic. Meron ding bagyo na dumating sa atin noon eh. Tapos yung bagyo na yun, sobrang lakas. Wala kaming second floor. Tapos yung bubong namin dito, puro lumang mga bubong. Nilipad lahat ng bubong namin. Hindi man lahat. Siguro kalahati. Tapos kailangan namin mag-evacuate. Naalala ko noon, umiiyak talaga ako, literal. Kasi nung nag-evacuate kami, kinabukasan bumalik ako dito kasi sabi ko ayokong iwanan yung restaurant. Pagbalik ko dito, lubog sa tubig yung ref namin, tapos nabasa yung aircon, tapos basa yung mga appliances. So, sobrang grabe talaga yung nangyari noon. Umiiyak ako talagang literal. Tapos ngayon, meron akong pinagdadaanan. Tapos parang alam mo yung gusto mo nang sumuko. Tapos minsan natatanong mo, tama ba na nagnegosyo ko? Tama bang desisyon to? Tapos naiisip ko, sa haba ng panahon na nagnegosyo ko, tapos sa dami ng pinagdaanan ko, tapos lahat yun halos nalampasan mo, bumagsak ka, bumangon ka ulit, bumagsak ka, bumangon ka ulit, lumubog ka, bumangon ka ulit. So kung ano man yung nararanasan ko ngayon, parang naranasan ko na to dati, mas malala pa nga eh. Kaya kung nagtatanong ka din sa sarili mo at nagnenegosyo ka, at siguro tinatanong mo din, tama ba yung decision ko na nagnegosyo ko? Sa totoo lang, na-realize ko din dito, parang wala naman talagang mali sa decision na ginawa mo. Tama yung decision mo magnegosyo. Kahit naman may career ka, kahit naman nag-work ka, tama din naman yung decision mo eh. Ang tanong kasi dyan na lang is, gaano ka ba katatag o gaano ka ba tatagal? Siguro kung may mga maling decision ako nagawa, baka siguro yung mga pag-handle ko ng pera, yung mga maling investment, yung maling tao ka nag-invest, sa maling bagay ka nag-invest, siguro yun. Pero yung pagdinegosyo, tama yun. Kaya lang yun nga, bawat pagkakamali mo naman kasi, hindi siya failure kasi marami kang natutunan sa bawat pagkakamaling yun. So, parang tuition mo na rin yun bilang nagnenegosyo ka. Kaya tama yung desisyon mo, huwag kang sumuko, ilaban mo lang. At kung meron mang mga mangyayari in between na kailangan mong baguhin yung negosyo mo, kailangan mong baguhin yung strategy mo, o kailangan mong baguhin yung ways mo, huwag ka lang matakot ulit na sumubok kasi parte yan ng journey. Oh, ang seryoso ko ngayon sa vlog ko na to. Anyway, so today ginawa ko lang din productive yung araw ko, kaya naglinis na lang talaga ako dito, general cleaning, tapos nagluto, ayan, ng pagkain namin. Tapos pagkatapos ng lahat, ayan, pumasok ulit sa work sa aking kliyente. Buti na lang may trabaho tayo. Thank you, Lord.